God. At yung pangalawa, He was called also as the Everlasting Father. Yung batang lalaki na isisilang ay tatawaging walang hanggang Ama. Hindi lang basta Ama, kundi siya yung walang hanggang Ama, Everlasting Father. And there is also a title of the Prince of Peace. Siya yung Pangulo o Prinsipe ng Kapayapaan. Yun ang mga titles ng batang lalaki na isisilang. No? Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Yun ang 5 titulo ng batang lalaki isisilang. Ngayon, may pangalan bang binigay doon? Yung bata. No? Yan ay propesiya pa lamang. No? Binanggit yan ni Propeta Isaiah. Ibig sabihin ng propesiya, yun ay hula pa lamang. Sapagkat ang naganap, ang panganganak na yan, sa New Testament na. Naganap yung panganganak ng batang yan sa Matthew 1:21. Tignan natin ang nangyari. Sa Mateo 1:21, yan. And she shall bring forth a son. Sino ba yung she? Si Mary, no? Na asawa, o si Mama Mary, yung sa popularly called na si Mama Mary. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. So ito na yung kaganapan ng hula. No, bakit? Ano ba nangyari diyan? Umakyat tayo para malaman natin. Then Joseph, Tagalogin natin. Ano? Yan. Datapwat samantalang pinag-iisip na niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kasi itong si Jose, pakakasalan niya si Mary, pero bago mangyari yun, natagpuan niya na si Mary pala ay buntis na, nagdadalang tao na. So ikaw ba naman ng lalaki na hindi na mapapangasawa may buntis na, siyempre. Pero si Jose, palbasi siya matuwid na tao, hindi niya gusto na mapahiya si Mary. Kaya nung gabi na yon, nagbalak na siya, nahihiwalayan niya si Mary, iwanan niya, palihim. No? Yun ang balak niya. Pero nung gabing iyon, napakita ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip kay Jose. At ang sabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ito sa 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sino ngayon ang nagbigay ng pangalan doon sa bata? Yung anghel ng Diyos. Anghel ng Diyos, no? Tatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ang ibig sabihin pala ng pangalang Jesus ay talagang Savior o tagapagligtas. Sapagkat ipinaliwanag ng anghel na sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ang ibig sabihin pala ng Jesus ay Savior. No? Ngayon, nakita natin sa Isaiah 9:6 na may batang lalaki na isisilang, tatawagin siyang walang hanggang Ama, wala siyang pangalan dito, pero yung fulfillment, nagkaroon siya sa New Testament, Matthew 1:21 ng pangalan, na yung batang lalaki na isisilang ay si Jesus. Sa Isaiah 7:14, no? Awatin niyo ako pagka oras na. Talagang hihimayin natin to. Isaiah 7:14. Ito pa ang isa. Propesiya din to. Si Propeta Isaiah rin nagsabi nito. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga. Sino yung dalaga? Si Mary. Isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. No? Emmanuel. Ngayon, ito'y hula ni Propeta Isaiah. Sabi roon,
kaya't ang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga raw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan Emmanuel. No? Tingnan natin yung, yan ay hula, tingnan natin yung fulfillment niyan sa Matthew 1:23. Mateo 1:23. Yan. Pareho-pareho ang pagkakasabi. Narito, fulfillment na ito, kaganapan na ito sa New Testament na ito. Yung kanina, Old Testament. Old Testament, ngayon nasa New Testament tayo. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel, no? Na kung liliwanagin ay sumasaatin ng Diyos. So yung Emmanuel pala ay hindi talaga pangalan kundi isang katawagan o bansag, no? Ang ibig sabihin pala ng Emmanuel ay sumasaatin ang Diyos, no? So yung Emmanuel, hindi ang talagang kahulugan ng salitang Emmanuel ay sumasaatin ng Diyos, o sa English ay God with us, no? Praise God. So nakita natin dito na yung batang lalaki ay tatawaging ano? Diba sa Isaiah 9:6 tinawag siyang the mighty God, no? Siya yung makapangyarihan Diyos. Dito sa talatang ating binabasa, ang sabi doon, kung liliwanagin ay sumasaatin ng Diyos. Ngayon ang tanong, di ba yung bata yung sumasaatin? Di ba yung bata ang nanirahan doon sa sanlibutan? Yung batang lalaki na ipinanganak. Bakit ngayon tatawagin siyang, paanong nangyaring tatawagin sumasaatin ng Diyos? Dapat sumasaatin yung bata, no? Di ba yung bata yung makakasama nila sa sanlibutan? Bakit tinawag siya sumasaatin ang Diyos? No? Nung silang ang bata, tatawagin siyang Emmanuel, nang ibig sabihin sumasaatin ng Diyos. Kasi sinabi na nga sa Isaiah 9:6 na yung batang lalaki ay tatawagin the mighty God. So nagko-coincide yung mga talata na binabasa. Dito sa Matthew 1:23, sumasaatin ng Diyos, no? Ang bata ay, kung ang bata ay maninirahan o isisilang nasa sanlibutan, ang tawuri sa kanya Emmanuel, na ang ibig sabihin sumasaatin ng Diyos. Pero sinabi din niya ng Isaiah 9:6 na tatawagin yung batang lalaki na the mighty God, makapangyarihan Diyos. So nagko-coincide sila. Ngayon, sa John 10:30 bilang pagpapatunay na yung Father, no? Nalaman na natin dito pa lamang sa unang nakita na natin na yung Father pala, yung everlasting Father pala ay si Jesus. Unang talata pa lang yan. Pangalawa, nakita natin dito na yung batang lalaki pala na isisilang ay makapangyarihan Diyos. Pinatunayan, sumasaatin ang Diyos. Hindi sumasaatin yung bata, kundi sumasaatin ang Diyos, yung makapangyarihan Diyos na binanggit sa Isaiah 9:6. Ngayon, yung sumunod na verse, patutunayan niya na yung Ama at si Jesus ay iisa lamang. John 10:30. John 10:30, ganito ang pagkakasabi. Uy, sobra na siya. Yan, napaka-iksi niyan. Pwedeng memory verse to. Paborito ni Kalari. Kalari? Ako at ang Ama ay iisa. So literal yan, no? Wala nang wala nang tinatawag na ibang kahulugan yan. Pero yung iba, ginagawa nila ng kahulugan. Sabi nung iba, hindi, ang ibig sabihin yan, ako at ang Ama ay iisa.